Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 771. Nang mabaluktot na ang kutsilyo saka lang siya tumigil. Gayunpaman, noong panahong iyon, lahat ng kanyang mga lingkod ay patay na. Naglalakad pabalik sa kanyang upuan, kinuha ni Lucas ang isang puting panyo at pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang kamay. May tao, bigyan mo ako ng bagong set ng mga kubyertos. Utos ni Lucas. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paglalasap ng kanyang steak. Ang mga bangkay ay nagkalat sa lupa at ang metal na amoy ng dugo na pumupuno sa silid ay hindi nakaapekto sa kanya. May gana pa siyang kumain. Alam ng mga nakakaunawa kay Lucas na madalas siyang magkaroon ng unpredictable mood swings. Sa isang banda, maaari siyang lumikha ng isang romantikong kapaligiran sa isang French restaurant, ngunit sa kabilang banda, maaari siyang mag-transform kaagad sa isang baliw na mamamatay tao. Sa mas madaling salita, si Lucas ay isang psychopath. Basta may tumawid sa kanya, pinatay niya. Nitong mga nakaraang taon, napatay niya ang mahigit 100 ng mga katulong at mayordomo ng kanyang pamilya, pati na ang iba. Ang young master ng Queen ay maaaring ituring na isang demented mass murderer. Kaya naman, maraming tao sa Prince Gang ang natakot sa kanya. Kahit na ang pamilya Jones ay ang Diyos ng digmaan bilang kanilang tagapagtanggol, hindi nang ahas si Tyler na ipagmalaki ito kay Lucas. Kung magagalit siya sa lalaki, baka patayin siya ng walang awa. Kaya naman, wala siyang choice kundi purihin si Lucas. Hindi nagtagal ay inalis na ang mga bangkay at isa-isang dumating ang mga miyembro ng Prince Gang. Ano, may kumuha sa mga babae. Nagulat ang lahat. Sinong maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? May death wish ba sila? Gusto ko rin malaman kung sino siya. Matikas na ininom ni Lucas ang red wine. Walang makapagsasabi na nakapatay siya ng 5 tao kanina. Para sa pag-agaw sa mga babaeng gusto mo, dapat mamatay ang tao. Huwag kang mag-alala, Lucas. Nagpadala na kami ng isang tao para mag-imbestiga. Soon, malalaman natin kung nasaan sila. Tiniyak ang natitira ng papuri. Dumating ang balitang pagkaraan ng 10 minuto, sinabing alam na nila kung nasaan sina Helena at Zoe. Kumakain sila sa Stardust Hotel, na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Tara na, gusto kong tingnan ang Bast Asterisk Road. Tumayo si Lucas na mukhang curious din. Ang Prince Gang ay sumugod sa Stardust Hotel ng mabilis hanggat maaari. Iminungkahi talaga ni Helena na bilhan ang mag-asawa ng pagkain para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Hindi rin tumayo si Levi sa seremonya, at ipadala sila sa pinakamahal na Stardust Hotel. Nang may nakakita ng sasakyan na nakaparada sa entrance, itinuro niya ito at sinabing, Mr. Sina Queen, Helena at Zoe ay pumasok sa kotse na ito. Naglaro ang ngiti sa labi ni Lucas. Sinulyapan niya ang kotse at sinabing, tara na. Pumasok sila sa lobby at nakita si Zoe at ang iba pa na nakaupo sa tabi ng bintana. Siya yun. Agad na nakita ni na Tyler at Will si Levi, at nagpas siyang umatras. Kung pupunta sila, makikilala sila ni Levi. Hindi nila kayang mapahiya sa kanya. Isa pa, nagalit si Levi kay Lucas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 772. Lucas, may nangyari sa pamilya namin. Kailangan nating bumalik sa Southampton. Mabilis silang nakaisip ng dahilan. Umalis ka na. Huwag mong idamay ang mood ko. Ayaw ni na Tyler at Wales na humingi ng awa sa kanila si Levi kapag siya ay papatayin. Hindi lang sila mapapahiya, baka madamay din sila kapag nalaman ni Lucas ang relasyon nila ni Levi. Mas mabuting tumakas sila. Sa restaurant, naglakad si Lucas papunta kay Levi at ang dalawa pa kasama ang Prince Gang na sumusunod. Silang tatlo, na sa una ay kumakain at nagkukwentuhan, ay may naramdamang mali. Pag-angat ng kanilang ulo, napansin nila ang mga lalaking nakatayo sa tabi nila. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng marangyang damit, na naglalabas ng marangal na aura. Paano kita matutulungan? Tanong ni Zoe. Kumusta, MS Lopez at MS Engler? Isa akong admirer sa iyo. Magalang napakilala ni Lucas. At ikaw ay? Tanong ni Zoe. Ako si Lucas Queen mula sa Southampton. Pwede ba kitang makilala? Puno ng ngiti si Lucas. Ang kanyang magalang na saloobin ay naging mahirap para sa sino man na tumanggi. Hindi.
Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Si Levi pala ang kumakain pa rin. Hindi. Ibinaling ni Lucas at ng iba ang tingin kay Levi. Ay kumakain. Pakiusap huwag mo kaming istorbohin. Hindi man lang itinaas ang ulo, ipinagpatuloy ni Levi ang pagkain. Ang kanyang malamig na ugali ay nagalit sa Prinsipe Gang. Kung tutuusin, walang nagpakita ng ganoong kawalang galang sa kanila noong nakaraan. Pagpapanatili ng isang maginoong harapan, sinabi ni Lucas, "Sir, hindi ko kayo tinanong. Tanong ko sa dalawang babae. Alam ko, pero pareho ko silang babae. Tinanggihan kita sa ngalan nila. Pumunta mabilis. Ayaw mong makilala." Nakakagulat ang mga sinabi niya kay Prince Gang na halos mapahagalpak sila sa tawa. Kaya mayroong isang tao na hindi natatakot sa kamatayan. How dare he disrespect Lucas? Nang marinig iyon, tumawa si Lucas. Sinasabi mo bang sayo silang dalawa? Oo. Paano ito? Malamig na tugon ni Levi. Napansin ni Lucas na nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Zoe, habang si Helena naman ay mukhang nahihiya. Parang nagsasabi siya ng totoo. May mali sa kanilang tatlo. Kawili-wili. Kung ganoon, gusto kong bumili ng inumin para sa iyong mga babae. Paano na? Isang masakit, nangingibabaw at mayabang na ngiti ang bumungad sa mukha ni Lucas. Ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao. Si Lucas ang tipong nakakatuwa na mag-imbita ng babae sa harap ng kanyang lalaki. Hindi sila libre. Bilisan mo at umalis ka na. Nauubusan na ng pasensya si Levi. Haha, sige. Aalis na ako ngayon. Gayunpaman, hihintayin kita sa pasukan. Magalang na umalis si Lucas, at naghintay sa pasukan. Ano ang dapat nating gawin? Obvious naman na nandito sila na may malicious intent. Natarante sina Zoe at Helena. Magpanggap tayo na walang nangyari. Sa kalmadong ekspresyon, ipinagpatuloy ni Levi ang pagkain at pag-inom ng kanyang alak. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 773. Bagamat kaya pa rin ni Levi ang pagiging cool, ang mga babae ay lubos na nataranta. Masasabi nilang hindi ordinaryong tao si Lucas at ang iba pa. Mula sa kanilang pananamit at aura, maliwanag na nagmula sila sa isang makapangyarihang background. Baka malagay sila sa gulo kung tatawid sila sa mga lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, dahil nandito ako, walang mangyayari sa iyo. Nakangiting sabi ni Levi. Sa hindi malamang dahilan, panatag sina Zoe at Helena nang marinig nila ang kanyang mga salita, lalo na si Helena, na humahanga kay Levi. Para sa kanya, si Levi ay isang misteryosong lalaki na hindi kasing tanga gaya ng sinabi ng lahat. Para sa kanya, si Levi ay kahanga-hanga, at may magandang mata at mahusay na pananaw. Siya ay tiyak na isang kilalang tao. Pagkatapos kumain, ibabalik ka ni Silas. Aayusin ko sila. Kalmadong anunsyo ni Levi. Mag-ingat ka. Tawagan mo ako kung may mangyari. Walang pakialam si Zoe. Dahil kamag-anak niya ang pamilya Jones sa Southampton, inakala niyang walang maglalakas loob na gawing mahirap ang mga bagay para kay Levi. Nagkaroon siya ng mindset, ginamit ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones para lutasin ang mga problema. Pagkatapos kumain, sinundo ni Silas sina Zoe at Helena sa likod ng pinto. Nagsindi ng sigarilyo si Levi at nagsawa-sawa palabas ng entrance. May isang Rolls-Royce na nakaparada sa pasukan, at isang dosenang mga sports car ang nakaharang din sa kalsada. Sinisira nila ang negosyo ng hotel. Gayunpaman, nang malaman ng amo ang tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman. Hindi lang niya hinayaang pumarada doon, ngunit nagpadala pa siya ng ilang waiter para tumulong sa kanilang mga pangangailangan. Pinalibutan ng barkada si Levi nang lumabas siya ng hotel. Ikaw ay isang matapang na kaluluwa, ha? Pinagtawanan ang lahat. Tumingin si Lucas sa likuran niya at nagtanong, nasaan ang mga babae? Umalis na sila, sagot ni Levi. Ha? Natigilan ang lahat, bakit hindi natin ito namalayan? Umalis sila sa likod ng pinto. Ang mga lalaking iyon ay agad na napuno ng panghihinayang. Isang galit na galit ang bumungad sa mukha ni Lucas habang malamig na sinabi, Sir, medyo hindi tapat sa iyo. Sabi ko gusto kong imbitahan iyong mga babae sa inuman. Bakit mo sila hiniling na umalis muna? Ganito ang pagiging dominante ni Lucas.
Tahimik niyang iniimbitahan ang mga babae para uminom sa harap ng kanilang kapareha, ngunit ginawa niyang parang ito ang pinaka-natural na gawin. Sa tingin mo ba ay talagang cool ka? Biglang tanong ni Levi. Ha? Nagulat ang lahat lalo na si Lucas. Wala pang nagsabi ng ganyan sa kanya. Lahat ng nakakasalamuhan niya ay pawang napaka-differential sa kanya, hindi man lang nangangahas na huminga ng malakas. Nakatutuwang makilala ang isang taong kasing diretsyo ni Levi. Paano mo gustong sabihin ko kung ganoon? Sa mas malupit na paraan. Sige, Bast Asterisk Road, pahiram ng mga babae mo. Gusto ko silang matulog ngayong gabi. Pahayag ni Lucas. Ha ha ha. Nagtawanan ang Prince Gang habang nanunuya silang nakatingin kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 774. Gayunpaman, hindi nila napansin ang malamig na kislap na sumilay sa mga mata ni Levi. Kaya niyang tiisin kung pagbibiruan siya ng mga ito. Gayunpaman, wala sa hangganan si Zoe. Sigurado si kamatayan kung mahawakan nila ang kanyang hilaw na ugat, at si Zoe ang kanyang bottom line. Kaya gusto mong maging bastos at prangka, ha? Oo dude. Gusto ni Lucas matulog sa mga babae mo. Maging masunurin at ipadala sila sa kanyang higaan. Natawa ang lahat. Ngumiti din si Lucas at sinabing, yun ang ibig kong sabihin. Mukhang hindi na ako dapat maging gentleman sa future. Bakit mo ako tinititigan? Gusto mo ba akong suntukin? Halika at suntukin mo ako. Pang-aasar ng tagapagmana ni Quinn sabay ngisi. Inilapit pa niya ang mukha kay Levi. Ilang beses nang ginawa ito ni Lucas, ngunit walang nang-ahas na saktan siya. Kadalasan, ang tao ay nauuwi sa kanyang mga tuhod, na humihingi ng awa at pagkatapos ay ipadala ang kanyang asawa sa kanya. Boom! Bigla siyang nakaramdam ng malakas na bagzo ng hangin habang pinupuno ng itim na anino ang kanyang paningin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa malutong at malakas na tunog, marahas na sinampal ni Levi ang pisngi ni Lucas, dahilan para lumipad ito ng halos 10 metro ang layo. Malakas siyang sumakay sa isang sports car, na may 2 ngipin na natanggal sa kanyang bibig. Hanggang ay lubos na natulala habang nakatingin kay Levi na hindi makapaniwala. Sinaktan niya talaga si Lucas. Nakahiga si Lucas sa ibabaw ng sports car na may manhid na ekspresyon habang napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Tiyak na hindi iyon ang inaasahan niya. Pagkatapos, isang alon ng matinding sakit ang tumama sa kanya. Sa loob ng 1 buong minuto, ang lahat ay tumayo sa kinatatayuan bago bumalik sa kanilang katinuan. Sinaktan mo talaga siya. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Quinn, isa sa nangungunang 3 maharlikang pamilya ng Southampton. Isa rin siya sa 3 pinuno ng Prince Gang. Alam mo ba kung gaano kakatanga? Ikaw lang ang naging sanhi ng pagkamatay ng iyong pamilya. Nagsimulang sawayin siya ng Prince Gang. Sa katimugang rehiyon ng Erodia, lalo na sa Southampton, walang maglalakas loob na sampelan si Lucas. Gayunpaman, isang tao mula sa hindi gaanong mahalagang South City ang gumawa nito. Ito ay isang bagay na hindi ka panipaniwala sa iba, na parang ngayon lang nila nasaksihan ang isang langgam na nakikipaglaban sa isang elepante. Halos hindi nila maintindihan ang nangyari. Iyan ang nararapat sa iyo. Tinitigan si Lucas, nagpatuloy si Levi, isipin mong maswerte ka. Kung sa nakaraan, matagal ka ng patay. Ang kanyang tono ay labis na bastos at mayabang, ngunit hindi siya nagsisinungaling. Noong nakaraan, pagkatapos ng kanyang pag-alis sa mga larangan ng digmaan, si Lucas ay mamamatay sa sandaling sinabi niya ang isang bagay na ganoon. With that, naghanda na si Levi para umalis. Tigilan mo yang lalaking yan. Sigaw ni Lucas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 775. Naaayon ang ginawa ng Prince Gang. How dare you live after hit Lucas? Akala mo ba props lang tayo? Mababa ba ang tingin mo sa Prince Gang? Marami sa mga miyembro ay napakayabang. Ngayong nakilala nila si Levi, na mas mayabang kaysa sa kanila, hindi na sila nakatiis. Tumawa si Levi. Bakit? Gusto mo bang bugbugin ko siya hanggang mamatay siya? Ikaw, napakabastos mong Bast Asterisk Road. Nagulat ang Prince Gang. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kasenggit na lalaking tulad niya. Kalaban niya ang Prince Gang, ang pinakakinatatakutang organisasyon sa buong katimugang rehiyon.
Ikaw ang unang taong naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap namin. Galit na sigaw ng lahat. So pinipilit mo ba akong manatili para lang makita kung gaano ako ka-arrogant? Nakasmirk na tanong ni Levi. Gusto mo bang mamatay? How dare you hit Lucas? Ngayon, tiyak na babaliin ko ang iyong mga paa, kakatukan ang iyong mga ngipin, gupitin ang lahat ng iyong buhok, pupunitin ang iyong mga kuko, at sasaksakin ang iyong mga tuhod. Ipapaluhod kita kay Lucas. Lahat ng tao sa Prince Gang ay nananakot kay Levi. Nagkaroon sila ng maraming malupit na pamamaraan. Para sa kanila, si Levi ay walang iba kundi isang punch bag. Naisip na nila kung paano siya pahihirapan. Pilayan mo siya agad. Ayoko na siyang makitang nakatayo. Dahil sa matinding sakit ng kamay at bibig niya, napasigaw si Lucas sa galit. Agad na umatake ang Prince Gang. Bang! 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 Gayunpaman, sila ay laban sa walang kapantay na Diyos ng digmaan, na napakalakas na kahit ang ibang mga bansa ay hindi nang ahas na tumawid sa kanya. Bagamat ang ilan sa mga miyembro ng Prince Gang ay bihasa sa pakikipaglaban, sila ay sadyang mahina sa paningin ni Levi, kasing mahina ng mga babaeng walang pagtatanggol. Inilabas sila ni Levi ng suntok sa suntok. Hindi nagtagal, lahat sila ay nakahandusay sa sahig habang sila ay kahabag-habag na napaungol sa panghihinayang. Noong una, inakala nilang walang maglalakas loob na saktan sila sa South City. Kaya naman, hindi man lang nila isinama ang kanilang mga bodyguard. Ito ang naging dahilan ng kanilang kalunos-lunos na pagkatalo. How dare you beat us? Mamamatay ka, pagsisisihan mo. Pagbabante kay Levi, ang Prinsipe Gang ay tumanggi pa ring sumuko habang sila ay nakahiga sa lupa. Slam! Lumapit si Levi sa kanila. Ugh! Mga hiyawan ng paghihirap ang kumawala sa kanilang mga bibig. Sa pagtapak sa mga katawan, dahan-daang humakbang si Levi sa gitna ng kanilang kaawa-awang mga alulong. Hindi lamang ito nasaktan, ngunit ang kanilang pagmamataas ay natapakan din sa ilalim ng mga paa ni Levi. Sa kabila ng pagiging makapangyarihang Prinsipe Gang, sila ngayon ay natatapakan. Anong laking kahihiyan! Naabot ni Levi si Lucas sa wakas. Nagpanik ang huli. Anong gusto mo? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 776. Nang makita ni Lucas ang hindi nakakapinsalang ngiti ni Levi, naramdaman niyang nakaharap siya sa Grim Reaper. Si Levi ay mukhang epitome ng takot. Matalim ang titig niya kaya naramdaman ni Lucas na nakatingin si Levi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, maging ang takot na bumabalot sa kanya ngayon. Ano ang nangyayari? Nanginginig ang katawan ni Lucas na hindi mapigilan. Hindi siya natakot sa sino man sa kanyang buhay, sa kabila ng maraming kilalang tao. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot na nakaharap kay Levi. Hindi mo ba ako pinigilan na umalis? Tanong ni Levi. I didn't. Nauutal na sabi ni Lucas, hindi makumplito ang kanyang pangungusap. Mukhang makakaalis lang ako kapag patay ka na. Isang walang awa na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Thud. Magsasalita pa sana si Lucas nang itama ni Levi ang isang suntok sa kanyang mukha, dahilan para bumulwak ang dugo mula sa kanya. Thud. 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 Matapos ang ilang sunod-sunod na suntok ay napuno ng dugo si Lucas. Hindi ka maaaring makipaglokohan sa babae ng sinuman. Habang pinupunasan ni Levi ang kanyang mga kamay at lumakad palayo, diretsong bumagsak si Lucas sa lupa ng may malakas na kalabog. Nawalan ng malay, tumulo ang dugo sa kanyang bibig. Nagsisi ang Prince Gang ngayon. Bakit natin siya pinigilan umalis? Mabilis. Pumunta sa ospital. Kailangan nating iligtas si Lucas. Mabilis na nagtungo sa ospital ang grupo. Sa gusali ng opisina, nakahinga ng maluwag si Zoe nang makita niyang bumalik si Levi na hindi nasaktan. Gayunpaman, hindi siya nagtanong kung nalutas na ang usapin. Sa kanya, naniniwala siya na tiyak na maaayos ito dahil sa pakikasama ni Levi sa pamilya Jones. Silas, pumili ng 2 elite mula sa security team para protektahan si Helena. Ang daming nang aasar sa kanya kamakailan lang. Itinuro ni Levi habang sinusulyapan si Helena. Naiintindihan. Tumanggo si Silas. Ang bagong security team ay binubuo ng mga pinaalis na sundalo. Lahat sila ay mga nangungunang mandirigma,
armado ng mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Nais ni Iris na maprotektahan din si Helena. Kamakailan, ang mga produktong elektroniko ng Morris Group ay inilabas sa merkado. Sa Helena bilang kanilang tagapagsalita, ang mga benta ay napakaganda. Ipinuhunan ni Zoe ang 50 bilyon ng pamilyang Black sa industriya ng elektroniko. Nangangahulugan ito na tinulungan ng Morris Group ang pamilyang Black na umani ng pinakamaraming kita. Levi, sumunod ka sa akin. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Ipinatawag ni Zoe si Levi sa kanyang opisina. Levi, may naisip ka bang paraan para kumita ng 1 bilyon? Nais magtanong ni Zoe tungkol sa pag-unlad ni Levi. Gayunpaman, mukhang hindi niya ito sineryoso. 1 bilyon. Mababa ba ang tingin nila sa akin? Paano kung idagdag natin ang halaga sa 100 bilyon? Suggest ni Levi sabay tawa. Tumigil ka ng magbiro, may pakialam ka ba talaga sa akin? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 777. Natigilan si Levi sa biglang tanong ni Zoe. Sa paghiling sa iyo na kumita ng 1 bilyon sa maikling panahon, gusto ni Lolo at Lola na patunayan mo na karapat-dapat ka sa akin. Pagkatapos, wala silang dahilan para paghiwalayin tayo. No matter what, it's an unchangeable fact that they're my relatives. Ang tanging magagawa natin ay bigyan sila ng kasiyahan sa abot ng ating makakaya, upang ito ay win-win situation. Pero sa tingin ko hindi mo naman sineryoso. Maliban sa pagtulog at pagkain, wala kang ibang ginagawa. Galit na sabi ni Zoe. Napangiti si Levi. Madaling ayusin ito. Maghintay lang at tingnan. Sa katunayan, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya. Kaya niyang gumawa ng 1 bilyon kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, ipinalagay ni Zoe na ang paraan ni Levi sa paglutas ng isyu ay ang paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones. Napakadaling kumita ng 1 bilyon sa pamamagitan ng paggamit sa pangalan ng pamilyang Jones. Maaaring makumbinsi nito ang pamilyang itim, ngunit hindi nasisiyahan si Zoe. Ang inaalala niya ay ang ugali ni Levi, sa halip na lutusin niya ang lahat gamit ang pagkakakilanlang iyon. Inaasahan niya na si Levi ay maaaring magtrabaho ng husto tulad ng 6 na taon na ang nakakaraan at bumuo ng kanyang tagumpay sa kanyang sariling pagsisikap. E di sige, sabi ni Zoe sabay buntong hininga. Habang pinagmamasdan niyang umalis ang lalaki, bumulong siya, sana ikasal ako sa walang kapantay, mayaman at kakilakilabot na si Levi. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, alam ni Zoe na ito ay ang kanyang pagnanasa lamang. Si Levi ay hindi na tulad ng dati. Bagaman imposibleng matugunan niya ang kanyang mga inaasahan, umaasa pa rin siya. Natural, hindi maintindihan ni Levi ang ibig niyang sabihin. Iniisip niya lang na nagpapatawa siya. Sa sandaling iyon, ang Prince Gang ay nasa isang pribadong ospital, bawat isa sa kanila ay natatakpan ng mga pasa. Nakahinga sila ng maluwag nang ideklara ng doktor na maayos na si Lucas. Tanging nose bridge at brow bone lang niya ang nabali. Kung may nangyaring masama kay Lucas, magkakagulo ang buong South City. Pagkatapos ng lahat, kabilang siya sa nangungunang 3 pamilya ng Southampton, na ang kapangyarihan ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa mga Jones. Tiyak na magagalit ang makapangyarihang pamilyang Queen. Sa oras na iyon, sino ang kayang tiisin ang mga kahihinatnan? Sa sandaling iyon, bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa ward ng ospital. Pagpasok sa kwarto, nakita nilang sinasaksak ni Lucas ang isang doktor ng paulit-ulit. Ang puting Amerikana ng doktor ay ganap na nabahiran ng dugo. Sinusubukan ni Lucas na ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsaksak sa lahat ng nasa kanyang paningin. Isa talaga siyang hindi makataong mamamatay tao. Huwag kang masyadong mabalisa, Lucas. Iniligtas ka ng doktor. Pinigilan siya ng lahat, na galit na sumigaw, I've been so utterly humiliated. Kaya paano kung pagalingin niya ako? Balatan ko talaga ng buhay ang Bast Asterisk Road na yan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 778. Naiintindihan namin ang galit mo, Lucas. Pinahiya din tayo ng Bast Asterisk Road na yan. Sinira niya ang reputasyon ng Southampton Prince Gang. Sa pamamagitan lamang ng pagbabalat sa kanya ng buhay may lalabas natin ang ating galit. Lahat ng iba ay parehong galit na galit.
Lucas, mag-focus ka muna sa pagbawi. Kapag gumaling ka na, tuturuan natin siya ng leksyon. Anyway, wala na siyang matakasan. Hinikayat ang iba. Sa impyerno sa pagbawi, kung hindi ko papatayin ang lalaking iyon, hinding-hindi ko ito matitiis. Ang harsh ni Lucas kahit sa sarili niya. Pinunit niya ang mga karayom mula sa mga infusion bottle mula sa kanyang kamay, bumaba siya sa kama. Nagulat ang mga nurse at doktor. Magpapagamot ako pagkatapos kong patayin ang lalaking iyon. Umalis si Lucas ng ganon-ganon lang. Gayunpaman, namamaga ang buong mukha niya, na tanging mata at bibig lang ang nakikita. Ang nangyari ngayon ay lampas sa pinakamalibang na imahinasyon ng lahat. Walang aasahan na mapupunta ang Prince Gang sa kabang-abang na kalagayan. Hindi lang nabugbog ang iba, kundi pati si Lucas ay nasaktan din ng husto. Kung alam ito ng iba sa Southampton, magkakaroon ng kabuluhan. Kung ano man ang nangyari ngayon ay hindi dapat kumalat sa Southampton. Itinuro ni Lucas. Ang mga lalaki ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang reputasyon. Kung may nakakaalam nito, magiging biro sila magpakailanman. Ngunit tiyak nakakailanganin natin ng maraming lalaki kung gusto nating patayin ang Bast Asterisk Road na iyon. May nagtanong, dapat ba akong magpatawag ng mas maraming lalaki ng palihim? Hindi. May makakapansin kung ang isang bihasang manlalaban sa Southampton ay ipatawag. Kung tatanungin ito ng aking lolo, hindi ko siya mabibigyan ng maayos na paliwanag. Umiling si Lucas. Ano ang dapat nating gawin? Tinanong ang iba. Ang 4 na hari ng Southern Union ay may kontrol sa lugar na ito. Hihilingin ko kay Yadriel na pahiram sa akin ng ilang bihasang manlalaban. Sagot ni Lucas. Pagpunta nila sa villa ni Yadriel, nagulat ang lalaki at ang iba pa. Paano ka napunta sa ganito? Natigilan si Yadriel. Sa totoo lang, kahit ang Southern Union ay kailangang maging maingat sa Prince Gang. Maging si Grover ay nagbabala sa mga miyembro na huwag tumawid sa gang. Kung nagsimula ang isang sigalot, tiyak na hindi basta-basta susuko ang gang. Sa katunayan, makakalaban nila ang pinagsamang puwersa ng lahat ng mayayamang pamilya sa Southampton. Kaya naman, lubos siyang nabigla sa kahabag-habag na kalagayan ng gang. Yadriel, diretso na ako sa punto. Pahiramin ako ng 100 lalaki. Huwag mo na akong tanungin kung bakit. At saka, sana manatili ito sa pagitan natin. Sabi ni Lucas. No choice si Yadriel kundi pumayag sa hiling ni Lucas. Agad siyang pumili ng 100 bihasang mandirigma para sa huli. Sa mga ekspertong ito, handa na ang Prince Gang na harapin si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 779. Sa villa, iniisip pa rin ni Yadriel kung sino ang bumugbog kay Lucas. Ang taong iyon ay dapat na isang matapang na tao. Katumbas ito ng kalaban niya sa buong Prince Gang. Sir, kakaiba ito. Sino sa South City ang maglalakas loob na talunin si Lucas? Oo, wala akong maisip na kahit sino. Kahit sa Southampton, walang maglalakas loob na talunin siya, tama ba? Ang kanyang mga nasasakupan ay pare-parehong nataranta, hindi makaisip ng lohikal na paliwanag. Hinaplos ni Yadriel ang kanyang baba. Malamang, private matter. Hindi man lang siya naglakas loob na sabihin sa akin. Hindi, may isang tao sa South City na maglalakas loob na gawin iyon. Biglang paalala ng isang tao. Nagpalitan ng alam na tingin ang lahat. Agad namang napagtanto ni Yadriel kung sino ang tinutukoy niya. Dati, ang Southern Union ay dumanas ng malaking pagkawala sa parehong paraan. Sigurado siyang ang nasa isip ay ang nakasakit kay Lucas. Walang ibang tao sa South City na maglalakas loob na bugbugin siya. Bilasan mo, abutan mo siya. Masama ito. Sana hindi pa huli ang lahat. Hinabol sila ni Yadriel kasama ang iilan niyang mga tauhan. Kung sinaktan ni Lucas ang taong iyon, mawawasak ang buong Southampton Prince Gang. Pati pamilya nila ay masisira. Napakahalagang pigilan sila sa oras. Gayunpaman, si Lucas at ang iba pa ay napakabilis, na nawala sa paningin ni Yadriel. Lucas, nalaman namin na ang lalaki ay tinatawag na Levi Garrison. Nakatira siya sa apartment building ng Morris Group kasama si Zoe. Mabilis na dumating ang insight. Sige, akayin mo kami dyan. Isang malamig at walang awa na kislap ang sumilay sa mga mata ni Lucas.
Papatayin ko lahat ng nandoon, bago baliin ang mga paa ni Levi at pilayin siya. Pahirapan mo na lang siya sa kahit anong paraan. Gusto kong mamatay siya sa matinding paghihirap. Hindi pa nakontento, galit na nagpatuloy si Lucas, makikitulog pa nga ako sa dalawa niyang babae sa harap mismo ng mga mata niya. Then, looking at the rest, he announced, after I have a go with the ladies, you guys can sleep with them one by one, right in front of him. Gusto ko siyang pahirapan hanggang mamatay. Napasinghap ang lahat sa gulat. Talaga namang pervert si Lucas. Siya ay mas nakakatakot kaysa sa aming inaasahan. Hindi lang sa emosyonal at pisikal na paraan ang plano niyang pahirapan si Levi, kundi gusto rin niya itong pahirapan hanggang mamatay. Ito ay ganap na nakakatakot. Hindi natin siya dapat saktan. Lahat ay sinundan ng takot ang lalaki at hindi nagtagal ay nakarating sila sa apartment building na pag-aari ng grupong Morris. Hinarang sila ng mga security guard sa entrance. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ang mga security guard ay mga kalaban ni Silas. Tinitigan nila si Lucas at ang iba pa ay maingat. Sa parehong oras, iniulat nila kung ano ang nangyayari sa control room sa pamamagitan ng walkie-talkie. Anong ginagawa natin dito? Nandito kami para pumatay. Sa isang walang awa na titig, nagbigay ng utos si Lucas. Ang daang bihasang mandirigma ay naglabas ng kanilang mga kutsilyo at sumugod pasulong. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 780. Anong ginagawa mo? Nang mga sandaling iyon, dumating si Levi at ilang lalaki. Sumugod din sina Zoe at Helena matapos marinig ang balita. Pagtingin sa daang armadong lalaki, nanginginig sila sa takot. Tumigil ka. Kaway ng kamay, sinenyasan ni Lucas na tumigil ang lahat. Bast Asterisk Road, magbabayad ka ng malaking halaga para sa ginawa mo. Sigaw ni Lucas. Ito ay isang pagpupulong sa pagitan ng mga kaaway. Nang makita ng Southampton Prince gang si Levi, para silang nabaliw. Wala silang ibang hinangad kundi kainin ang karne ni Levi at inumin ang kanyang dugo. Walang sino man, maliban sa kanya, ang nagpahiya sa kanila ng labis. Lalong nagalit si Lucas. The moment he saw Levi, he was shooting at the latter with his eyes. Sa isip niya, naisip niyang napunit si Levi sa 100 piraso. Nakilala rin sila ng mga babae. Naging blanko ang isip ni Zoe. Akala niya ay nalutas na ni Levi ang bagay na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang solusyon nito ay ang bubugbugin sila. Bumalik sa bahay ng pamilyang Black, napagtanto na niya kung gaano kahusay si Levi sa pakikipaglaban. Talagang binugbog mo sila. Hindi makapaniwalang tanong ni Zoe. Hiningi nila ito. Kalmadong sagot ni Levi. Pero nalagay mo ang iyong sarili sa napakaraming problema. Tingnan mo ang daming tao. Medyo nagalit si Zoe sa inasta ni Levi. Sa kabilang banda, nagsimulang magpanik si Helena. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Sasamahan ko lang sila uminom. Walang mangyayari. Paumanhin ni Helena. Akala niya ang buong gulo na ito ay nilikha dahil gusto siyang ligawan ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi niya alam na si Lucas ay nakatutok na sa kanya at kay Zoe pabalik sa Southampton. Ayos lang. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Si Zoe ay isang mabuting pinuno na nagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Kaya naman, hinding-hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Tumawa si Levi. Iwan mo sa akin. Isang pirasong cake lang. Ikaw. Gulat na napatingin si Zoe kay Levi. Ang unang pumasok sa isip niya ay gagamitin ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilya Jones. Ikaw si Levi Garrison, tama. How dare you hit us? Galing tayo sa Southampton Prince Gang. Ang nataman mo ay si Lucas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Napasok mo lang ang sarili mo sa malalim na gulo. Ang Prince Gang ay nagsimulang magbanta sa kanila. Nang marinig ni Zoe ang kanilang pinag-uusapan, nabalot ng takot ang kanyang puso. Sila ay mula sa Southampton. Tiyak na hindi natin kayang saktan sila. So, hindi ka ba nakontento sa pambubugbog mo sa gabi? Gusto mo pa bang mabugbog? Tanong ni Levi habang malamig na nakangiti kay Lucas at sa iba pa. Sa pagtingin sa kung gaano ka-arrogant si Levi, hindi na ito nakayanan ni Lucas at ng iba pa. Hatiin mo siya.
Iisa lang ang iniisip na nangingibabaw sa isipan ni Lucas, patayin si Levi Garrison. Gayunpaman, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 781. Klang. Ang lahat ng miyembro ng Southern Union ay biglang lumuhad sa lupa at sumigaw ng pare-pareho, "Magandang gabi, Mr. Garrison." Nakakabingi sa tenga ang umaatungal nilang mga boses, na nagpa-vibrate sa dibdib ng lahat ng nasa eksena. Naiwan sa gulat sina Helena, Zoe, Lucas at iba pang mga tao. Kuwit, nalaglag ang panga ng lahat habang nakatingin kay Levi. Sila ay nasa lubos na kawalang paniwala. Akala ng lahat ay pinaglalaroan sila ng kanilang mga mata. Ano ang nangyayari? Sino siya para lumuhad ang mga taong ito sa harap niya? Maaari bang ipaliwanag ng isang tao kung ano talaga ang nangyayari ngayon? Hindi nila maalis ang kanilang ulo sa eksena sa harap ng kanilang mga mata. Si Lucas at ang kanyang mga tauhan ay higit na nabigla sa lahat. Anong kalokohan ito? Ang mga miyembro ng Southern Union ay hindi nawala sa kanilang isip. Matino sila at matino. Si Grover ay isang matalinong tao. Palihim niyang ipinakita ang larawan ni Levi sa lahat ng miyembro ng Southern Union at binalaan sila tungkol sa kanyang kakayahan. Kung nakatagpo nila siya, ang unang bagay na dapat gawin ay ang lumuhad at maiwasan ang anumang salungatan sa lahat ng mga gastos. Higit pa rito, hindi nila maihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman. Dahil doon, nakilala nilang lahat si Levi sa unang tingin, at kinikilala sila nang malaman na ang kanilang target ay ang huli. Kaya, lumuhad sila kaagad para mailigtas ang sarili nilang buhay. Hoy, bakit ang dami mong nakaluhod? Siya ang lalaking gusto kong patayin. Tumayo ka, nag-aalalang sigaw ni Lucas. Ngunit walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya, at nanatili sila sa parehong postura. Malamang na hindi sila gagalaw ng kalamnan kung hindi sila binigyan ni Levi ng karagdagang mga tagubilin. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Lucas habang lumalago ang kabangisan niya. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging tense dahil sa pagtaas ng pagkabalisa. Dahil dito, halos mapunit ang sugat sa kanyang mukha, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Gayunpaman, nanatili sila sa lupa at hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Isang epiphany ang naganap nang makita ni Zoe ang nangyari, at inakala niyang nakaluhod ang mga taong iyon dahil isa si Levi sa mga Jones. Kung hindi maiisip na gagawin nila ang ganoong bagay. Ang tanging dahilan sa likod ng kanilang kakaibang aksyon ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang royalty. Higit pa rito, ang paraan ng kanilang pagtugon sa kanya ay nagpatibay sa kanyang palagay. Kaya ginagamit niya ang impluwensya ng kanyang pamilya para ayusin ang mga isyu na kamakailan. Parang gano'n na naman ang ginagawa niya, pero at least naayos na ang problema. Ano pa ang hinihintay mo? Tanong ni Levi sa malamig na tono. Paumanhin tungkol dito, Mr. Garrison. Sabay-sabay silang humingi ng paumanhin. Pagkatapos noon, bumangon sila at nawala sa mga anino. Iniwan si Lucas at ang barkada, na tumatawag sa kanila. Nainiwan hanggang sa isang awkward na sitwasyon. Ang mga mandirigma na inupahan nila ay nagpiyansa sa kanila. Kami ay grupo lamang ng mga taunang kalaban. Wala nang paraan para makapaghiganti pa tayo kay Levi. Dapat tayong umatras ngayon. Maghintay ka. Binigyan ba kita ng permiso na umalis? Pinigilan sila ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 782. Agad silang natigilan ng kanyang boses nang maalala nila ang sakit at sindek na binugbog ni Levi noong gabi. Pagkatapos, nagsimula silang manginig. Mawawala lahat ng mukha natin kapag nabugbog ulit tayo. Sa kaso, ang kamatayan ay magiging isang kaligtasan. Pupunta at alis ka sa teritoryo ko ayon sa gusto mo. Invisible ba ako sa'yo? Natigilan si Levi sa malamig na tono, nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Napasinghap ang karamihan sa gulat. Nauubusan na ng swerte kung sino man ang magalit sa kanya. Kalimutan na natin iyon, Levi. Natalo mo na sila, at nalutas pa rin ang problema. Ang magkamali ay tao, ang magpatawad ay banal. Ayaw ni Zoe na mawala ng kontrol, kaya nagkusa siyang makialam. Sige, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte ngayon. Magwala ka, sigaw ni Levi.
Ang Prinsipe Gang ay tumakbo para sa kanilang buhay kaagad pagkatapos nilang palayain. Sige, bumalik tayong lahat ngayon. Huwag kang magsalita tungkol sa nangyari ngayong gabi. Utos ni Zoe. Pagkatapos noon, naisip ni Levi na magtatanong siya tungkol sa dahilan kung bakit lumuhad ang mga taong iyon. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Parang may sagot na siya, medyo palaisipan sa kanya. Kakaiba ang kinikilos ni Zoe kanina. Hindi man lang siya curious sa lahat ng hindi pangkaraniwang bagay na ginawa ko kamakailan. Parang sanay na siya. Ngunit hindi niya alam na ipinapalagay ni Zoe na gagamitin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilyang Jones para ayusin ang mga bagay-bagay. Samantala, si Yadriel, na nagmamadaling dumating, ay nabangga ang daang mandirigma na umaatres. Ginoo, pinalaya tayo ni Garrison. Napansin ng taong namumuno sa grupo. Pumalakpak si Yadriel nang mapatunayang tama ang hinala niya. Sabi ko na nga ba, si Mr. Garrison talaga, masama ito, napakabaliw nila. Kasunod noon ay binilisan ng lalaki ang kanyang lakad. Gayunpaman, natisod niya ang grupo ni Lucas pagkatapos niyang sumugod ng buong lakas. Hindi ka ba niya pinahirapan? Naguguluhan silang tinignan ni Yadriel. Kung tutusin sa personalidad ni Mr. Garrison, malabong pabayaan niya sila. Anong nangyari? Noong una ay ayaw tayong palayain ni Levi. Nagawa lang niya ito matapos siyang kausapin ng babae niya. Paliwanag ng isa sa kanila. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Yadriel. Salamat. Ay oo, gumawa ako ng ilang mga pagsasaayos para ay escort ka palabas ng lungsod na ito. Dapat kang bumalik kaagad sa Southampton. Ang pananatili dito ay magsasabi ng kapahamakan para sa inyong lahat. Pagpupumilit niya. Ang mga taong ito ay hindi maaaring manatili dito. Malamang na itulak nilang muli ang buton ni Mr. Garrison, at siguradong patay na karne sila. Kailangan ko silang paalisan ngayon. Kahit papaano, kilala ko ang pamilyang Quinn, ang makita ang isa sa kanila na naglalaro ng apoy ay tiyak na hindi maganda sa akin. Tumigil ka dyan. Sumenya si Lucas sa kanya. Nang huminto siya, tumitig si Lucas sa kanyang mga mata at nagtanong, ano ang nangyayari sa mundo? Bakit lumuhad ang mga tao mo at tinawag siyang Mr. Garrison nang makita nila ang lalaking iyon? Mukhang natakot sila sa tinatawag na Levi. Sino siya na kahit ang mga miyembro ng Southern Union ay takot na takot sa kanya? Nagtaka ang Prince Gang. Oo, sino siya sa lupa? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 783. Ang tanong na ito ay naglagay kay Yadriel sa isang mahirap na lugar. Dapat ko bang sabihin sa kanila? Paano kung ako ang sisihin ng mga nakatataas? Malalagay ako sa matinding gulo kung ganoon. Habang siya ay nag-iisip, may narinig na boses na nagsasabing, hindi ka karapat-dapat na malaman kung sino ako. Maya-maya pagkatapos ng boses, dahan-daang lumitaw ang isang figure. Halos lumuwa ang mga mata ni Yadriel sa kanilang mga socket matapos niyang tingnan ng mabuti ang taong iyon. Nakabuntot ba siya dito? Alam kong wala siyang balak na pakawalan ang Prince Gang. At the end of the day, ito na talaga si Mr. Garrison. Bago pa man siya lumuhad, sinenyasan siya ni Levi na tumabi. Si Lucas at ang iba sa kabilang banda, ay natarante nang makita siya. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba niya tayo pinakawalan? Yadriel, gusto kong tanggalin mo siya para sa akin ngayon. Kahit anong halaga. Humagulaw si Lucas. Ang boses niya ay nagpapahiwatig na gusto niyang patayin si Levi. Babayaran kita ng 10 bilyon. Pinangalanan ni Lucas ang isang malaking halaga ng pera matapos makita na nanatili siyang hindi nabigla. Kung isasaalang-alang ang halagang handa niyang bayaran, halos masusukat ng isa ang antas ng kanyang kabaliwan at ang tindi ng pagkamuhi niya kay Levi. Nakahinga ng maluwag ang lahat matapos marinig ang kanyang sinabi. Nakakabaliw siya. 10 bilyon para sa ulo ni Levi. Ang daming niluluksa. Sa kanyang pagtataka, nanatiling walang interes si Yadriel at lumipat sa gilid. Hasiwan mo ang sarili mong gulo. Hindi ako makikialam. Walang pakialam na sagot ni Yadriel. Tiyak na kaakit-akit ang 10 bilyon. Ngunit kung kukuha ako ng trabaho, mamamatay ako bago pa man ako makagastos ng 1 sentimo. Nagulat si Lucas sa mga pangyayari. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang aming mga lalaki ay nasa Southampton.
Karaniwang nakaupo kaming mga pato dito. Hindi mo ba sinabi na palayain mo kami? Nanginginig na boses na tanong ni Lucas. Ang egoistic na Prinsipe Gang ay masunurin bilang isang tupa sa mukha ni Levi. Nagsimula silang matakot para sa kanilang buhay at kinatatakutan ang individual na tinatawag na Levi Garrison. Ang babae ko ang nangako na bibitawan ka, hindi ako. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Levi habang nakakunot ang noo nito. Anong gusto mo? Nanginginig ang lahat. Sa bagay, nagkaroon sila ng phobia matapos siyang bugbugin. Kahit ang isang baliw na tulad ni Lucas ay natakot sa kanyang kalokohan. Kailangan kong maging malupit para labanan ang isang tulad niya. Nagbabaka sakali ako na hayaan mo akong bumalik. Hamon ni Lucas sa malamig na tono. Kapag nakabalik na ako sa Southampton, nanunumpa akong mag-iipon ako ng malaking grupo ng mga lalaki na sapat upang lipulin ang buong South City. Hindi mahalaga kung mawala ang aking mukha o karangalan, puputulan kita. Maghintay ka. Anong masasabi mo? Nakikita ko na isa ka ring walang awa na tao tulad ko. Ayusin natin ang showdown. Ipadala ang bawat lalaki na mayroon ka. Nagpatuloy siya matapos makakita ng sinag ng pag-asa. Oo, mayroon ka bang mga bola? Kung lalaki ka, hayaan mo na kami. Magkakaroon tayo ng face-off gamit ang totoong mga espada. Sinamantala ng iba ang pagkakataon para akitin si Levi. Having said that, napatulala si Yadriel na nasa gilid. Gusto ng Prince Gang na makipag-away kay Levi. Tatanggapin ba niya ito? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 784. Hindi na kailangang sabihin, naunawaan ni Levi ang intensyon ng mga taong ito. Ito ay para makaipon sila ng sapat na puwersa para pagbayaran ang ginawa niya. Balik ka. Iyong iba, scram. Tinuro ni Levi si Lucas habang nag-uutos. Bakit mo ako pinipigilan? Naguguluhan si Lucas. Tumango si Levi, hindi na ako kumikitil ng mga inosenteng buhay, kaya hindi kita papatayin. Pero hindi ibig sabihin na makakatakas ka sa parusa. Kailangan mong lumuhad sa loob ng 3 buong araw para magsisi sa iyong masasamang pag-uugali. Pagkatapos mong gawin iyon ay pakakawalan na kita. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, si Asher Dragon, na naka-standby, ay agad na pinigilan si Lucas. Ang iba pa niyang mga kaibigan ay nakatitig lamang ng walang magawa habang nangyayari ang eksena. Dapat kang sumagip sa akin. Magpadala ng mga tao para iligtas ako. Sumigaw si Lucas sa tuktok ng kanyang mga baga. Lumuhad ng 3 buong araw. Hindi yan nangyayari. Sa tingin mo ba, ako, isa sa 3 pinuno ng Prince Gang, ay luluhod sa harap ng sinuman? Napaka-insulto. Ngunit maaari ko lamang ilagay ang aking pag-asa sa mga reinforcements ngayon. Walang sabi-sabing hindi dapat umabot sa tenga ni Zoe ang balitang nakakulong si Lucas. Dahil dito, inilipat siya sa Guardian Mansion. Sa oras na ito, naayos na ang mga dingding at pinto sa compound. Lumuhad. Isang boses na nag-uutos ang maririnig. Gayunpaman, hindi pumayag si Lucas sa utos. Thud. Sinipal ni Asher Dragon ang likod ng kanyang mga tuhod, at agad siyang bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Kasabay nito, maraming malalaking aso ang nagbabantay sa kanya. Ang sakit at kahihiyan ay halos naging dahilan ng pag-iyak ng isang lalaking tulad ni Lucas. Lalo siyang nagalit nang pumasok sa isip niya ang karumal-dumal na karanasang ito sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, tiyak na hindi naging maganda para sa kanya ang isang piraso ng basahan sa kanyang bibig. Ito ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Kahit na nakayanan ko ang pagsubok na ito, ako ang magiging katatawanan ng lahat. Si Levi ay walang anuman kundi isang solong tuntunin, hanggat ang kanyang bilanggo ay hindi namatay sa gutom, magiging maayos ang anumang bagay. Kaya naman hindi gaanong pinansin ng kanyang mga nasasakupan ang nakaluhod. Nang hindi na makontrol ang sitwasyon, ang mga nakatakas na miyembro ng Prince Gang ay bumalik sa Southampton ng mabilis hanggat maaari. Naturally, walang sino man sa kanila ang nangahas na ipaalam sa kanilang sariling mga pamilya matapos ang kanilang sarili sa isang malaking problema, pabayaan ang pamilya Queen. Kaya naman, dali-dali nilang inabot ang natitirang 2 leader ng Prince Gang kinaumagahan. Ang isa sa kanila ay ang pinuno ng Prince Gang, si Jeren Gold, na ginawaran ng epithet na
prinsipe. Siya ang pinakatanyag na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Southampton at nagkataong tagapagmana ng pinakamalaking maharlikang pamilya sa lungsod, ang pamilyang Gould. Maging ito ay lakas, kakayahan, background, o iba pang aspeto, siya ay nagtagumpay sa lahat ng ito. Hindi pa banggitin ang kanyang walang halong kahusayan sa sinaunang sining ng Chi. May bulong-bulungan na kaya niyang makipagsabayan kay Grover. Tiyak, walang nang ahas na hamanin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Prince Gang. Kaya, lahat ng mga batang tagapagmana ng mga kilalang pamilya sa Southampton ay ituturing siyang prinsipe. Sa kasalukuyang sandali, naka-bathrobe si Jaren habang nakatingin sa mga lalaking nasa harapan niya. May nag-aalalang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha habang ipinahayag niya, dahil ang bagay na ito ay nauukol sa Prince Gang, personal kong haharapin ito. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 785. Ibigay ang utos sa lahat. Ipunan ang lahat ng ating puwersa at sabay-sabay tayong pupunta sa South City. Utos ni Jaren. Sa sandaling ibinigay ang pagtuturo, ang isa pang pinuno, na itinuturing na kapantay ni Lucas, ay nagmadali si Jackson na tipunin ang kanyang mga tauhan. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng nangungunang mandirigman ng Prince Gang ay pinagsama-sama at umalis patungong South City. Ito ay itinuturing na pinakamalaking insidente na nangyari sa Prince Gang sa nakalipas na dekada. Hindi lang isa sa mga pinuno nila ang nambugbog, kundi siya rin ay pinigil. Ito ay lampas sa isang insulto sa kanila. Para sa kanila, ang pagpapanatili ng kanilang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling buhay. Kung nawala ito, gagamitin nila ang lahat ng paraan upang maibalik ito. Ang Prince Gang ay lubos na nagalit sa pagkakataong ito na maging ang kanilang kilalang prinsipe ay dumating ng personal. Natigilan si Yadriel nang marinig ito. Maging ang prinsipe mismo ay darating. Halatang nagulat siya sa katotohanan. Parang dinala na ni Jaren lahat ng top fighters niya this time. Siguradong galit talaga siya. Mayabang na tao si Jaren. Wala siyang ibang sinasagot kundi ang lalaking iyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, masasaktan siya dahil ang target niya ay Yunuho. Napabuntong hininga si Yadriel. Sir, dapat ba natin silang pansinin? Tanong ng isa niyang subordinate. May death wish ka ba? Ang layunin ng pagkulong kay Lucas ay para maalis niya ang Prince Gang minsan at para sa lahat. Bakit mo kami gustong isali sa laban nila? Sinaman ng tingin ni Yadriel ang kanyang lalaki. Pagod na pagod si Lucas matapos lumuhad magdamag, at sa kadahilan ng iyon, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kung hindi dahil sa mga nagbibigkis na lubad, nalaglag na sana siya sa lupa. Siya ay nahimatay ng 7 o 8 beses sa buong gabi. Si Lucas ay isang taong may mahusay na tibay mula sa kanyang nakagawiyang pagsasanay sa martial art. Kung hindi man siya makatiis, napatunayan nito kung gaano kahirap ang pagpapahirap nito para sa isang karaniwang Joe. Ang sinumang normal na tao ay makakatagpo ng kanilang pagkamatay pagkatapos lumuhad sa loob ng mahabang panahon na may hindi nagamot na mga pinsala at pamamaga. Maging si Lucas mismo ay alam na maaari lamang siyang humawak ng isa pang buong araw ng higit pa. Maaaring nasa matinding panganib siya kung magpapatuloy ito. Bakit wala pa sila? Nasa bingit ng kabuuang pagkasira si Lucas. Iyak siya ng iyak kagabi na pati mga luha niya ay natuyo na. Ang pagtrato na parang aso sa bahay ang bahaging higit na ikinagalit niya. Parang kibol ang pagkaing ibinigay sa kanya. Gayunpaman, upang makakuha ng lakas, wala siyang pagpipilian kundi kainin ang mga ito. Ito na talaga ang pinakamadilim at pinakanakakahiya na sandali sa buong buhay niya. Ang kanyang karangalan at dignidad ay lubos na niyurakan ni Levi, kaya hindi niya ito malalampasan maliban kung si Levi ay pinatay ng kanyang sariling mga kamay. Vroom. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, maririnig mula sa malayo ang tunog ng mga makina ng sasakyan. Pinilit ni Lucas na imulat ang kanyang naluluhan na mga mata at sinilip ang tunog. Naningkit ang mga mata niya nang makilala niya ang pinanggalingan nito. Nandito na kayong lahat. Tumulo ang masasayang luha mula sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa basahan sa kanyang bibig, gusto niyang magpakawala ng ilang sigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang 12 ng mga sasakyan sa harap ng Guardian Mansion, at daan-daang lalaki ang bumaba sa kanilang mga sasakyan.
Sa kanila ay nakatayo ang kanilang mga pinuno, sina Jaren at Jackson. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 786. Ang pangalawang nakita ni Lucas ang prinsipe, alam niyang maayos na ang isyong ito. Hindi na siya natakot sa koneksyon ni Levi sa Southern Union dahil mas dakila si Jaren kaysa sa kanila. Hindi nakipag-compromise si Jaren lalo na pagdating sa pagharap sa mga isyo ng Prince Gang. Ha, tumawa si Lucas sa loob. Malaki ang gulo mo, Levi. Tapos ka na. Pagkatapos noon, nagpaplano siya kung paano pahirapan sina Levi, Zoe at Helena. Napuno ang kanyang isip ng mga eksenang pinaghiwa-hiwa si Levi at pinakuluan ang kanyang labi sa isang kaldero. Thud, 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 thud. Hindi nagtagal, ang mga unit ng bodyguard ay nagmarcha patungo sa Guardian Mansion at pumasok sa kanilang pormasayon. Lahat ay nilagyan ng mga armas. Pagkasabi nito, ang ilan sa kanila ay walang kamay, ngunit walang alinlangan na sila ay mga piling mandirigman na hinuhusgahan ng hangin sa kanilang paligid. Pagkalabas ng prinsipe ay sinundan siya ng dalawang hanay ng mga lalaki. Bawat isa sa kanila ay may dalang sinaunang punyal. Ang mga lalaking ito ay mga personal na bodyguard ng prinsipe. Lahat sila ay mga highly skilled fighters. Magkasama nilang mapabagsak ang apat na hari ng Southern Union. Ipinakita lang nito kung gaano kalakas ang mga taong ito. Kasama ang mga bodyguard ng iba pang miyembro, may kabuuang 200 nangungunang mandirigma sa pinangyarihan. Nag-aapoy sa galit ang mga miyembro ng Prince Gang matapos makita ang kaawa-awang hitsura ni Lucas. Public shaming ito. Natapakan ang ating mga karangalan. Ito ay ganap na hindi mabata. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso, may pumunta sa harapan ng compound pero pinigilan ni Jaren bago pa man ito makapagdulot ng kaguluhan. Sa isang segundo, itinaas ni Jaren ang kanyang baril at hinayla ang gatilyo. Bang! Ang putok ng baril ay nagdulot ng isang spark mula sa muso. Whoosh! Sa isang iglap, isa sa mga asong militar na inatas ang bantayan si Lucas ay naputulan ng ulo. Naaga ng ingay ang atensyon ng mga tao sa loob. Sa isang kisap mata, si Levi, Asher Dragon, at ang iba pa ay tumakbo palabas upang suriin ang sitwasyon. Anong nangyari? Nagalit ang lahat sa sandaling makita nila ang kanilang asong sinanay sa militar na nakahandusay sa pool ng dugo. Ang asong ito ay kasama natin sa mahabang panahon. Sobra na ito. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi habang siya ay naglagay ng kalmadong ekspresyon. Kasing liwanag ng araw na galit siya, sapagkat ang mga asong ito ay hindi naiiba sa sino mang tao sa kanya. Ang patayin sila sa harap niya ay katumbas ng paghingi ng kamatayan. Ang tunog ng baril ay ikinaalarma ng mga tao sa paligid, at sila ay nagtipon-tipon pagkatapos marinig iyon. Mahigit 100 tao ang nagpakita sa isang kisap mata, at galit na galit silang nakatingin sa Prince Gang. Kilalanin ang iyong sarili. Nagalit si Asher Dragon. Si Jaren ng pamilya Gold sa Southampton. Karaniwan akong tinatawag ng mga kaibigan ko na Prince. Nanatiling marangal ang pinuno. Tinitigan ang mga tao sa eksena gamit ang kanyang matalim na tingin, sinabi niya sa malamig na tono, ipinagkatiwala sa akin ng patriarch ng pamilyang Queen na kunin si Lucas Queen sa bahay. Oo. Nandito tayo para sunduin si Lucas pauwi. Sigaw ng mga miyembro ng Prince Gang. Sabay-sabay na pumila sa harapan ang isang unit ng mga bodyguard, lumuhad at humingi ng paumanhin, pasensya na po kung na-late kami. Patawarin mo kami, Ginoo. Dahil dito, ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata at binatukan, malalim kang problema ngayon. Palayain ang aming kaibigan sa pagkakataong ito, kung hindi ay makukuha mo ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 787. Malamig na panawagan ni Jaren, mabuti pa bitawan mo na ang lalaki ko. Nauubusan na ako ng pasensya. Nang makitang hindi tumugon ang kabilang panig, idinagdag niya, bibilang ako hanggang 3. Right then, sinimulan na niya ang countdown. 3, 2, 1. Nagalit ang Prinsipe Gang sa katotohanang hindi natinag si Levi at ang kanyang mga tauhan kahit na matapos na ang pagbilang ni Jaren. Sa susunod na sandali, sumenya si Jaren sa kanyang mga tauhan at mabangis na nagutos, sisingilan. Ilabas mo si Lucas. Sa paglipas ng panahon,
iniluwa ni Lucas ang basahan sa kanyang bibig at sumigaw, "Prinsipe, itigil ang pagbibintang." Lahat ay natigilan sa kinatatayuan habang nakatitig kay Lucas na nagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali ng bumbilya, sinabi ni Jeren, "Tumigil ka." Sumunod ng malapitan, sinulyapan niya ang grupo ni Levi at nagpatuloy, "Nagbago na ang isip ko. Hindi ako sisingilan. Sa halip, gusto kong ikaw mismo ang maglabas sa kanya." Tumanggaw si Lucas bilang pagsang-ayon. "Nakukuha niya ako." Sigaw ni Lucas sa grupo ni Levi, "Pagsisisihan ko kayo sa panggugulo sa akin." Simple lang ang intensyon niya, pinigilan niya si Jeren sa pagliligtas sa kanya para kusa niyang makuha si Levi na ilabas siya. Ang Prince Gang ay nagtipon ng isang napakagandang panoorin para lamang iligtas siya. Pati si Levi at ang kanyang mga kampan ay nanginginig na rin sa takot. At least, iyon ang inakala niya. Dahil sa takot, ilalabas ako ni Levi ng magalang. Hindi lang ako masisiyahan, ngunit maibabalik din natin ang nawala nating karangalan. Gusto kong ilabas niyong anim si Lucas habang nakaluhod sa lupa. Bukas ng umaga ang limitasyon sa oras. Kung hindi, lilinisin ko ang lugar na ito. Magiging bloodbath ito. Kilalang kilala mo ang mga nanunood na ito, tama ba? Lilipulin ko lahat ng tao sa lugar na ito, pati ikaw. Matapos itakda ni Jeren ang deadline, tumawa si Lucas at sinabing, "Well, I for one hope na hindi mo ako pakakawalan." Sa pamamagitan nito, makikita kong lahat ng tao sa lugar na ito ay pinatay. "Hoy, buddy, maghihintay kami sa bakanan ng kalye. Mag-anatay ka lang dyan." Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni Jeren ang kanyang mga tauhan palabas ng compound at naghintay sa sinabi niya. "Huwag kang mag-alala, Prince. Kaya kung kumapit ng mas matagal. Pero natatakot ako na baka ilabas nila ako. Ang boring sa ganyan. Gusto kong makita silang lahat mamatay." Nag-hysterical na tumawa si Lucas, parang baliw. Kasunod nito, nagtanong si Asher Dragon, "Ano ang susunod nating gagawin, sir?" "Sige. Maghihintay ako hanggang bukas ng umaga at tingnan kung paano niya planong patayin ang mga tao rito." Talagang galit na galit si Levi sa pagkakataong ito dahil paborito niya ang mga asong iyon. "Ilibing mo sila," utos ni Levi. Maya-maya ay sinulyapan ni Lucas si Levi ng mayabang at nginisyan, "Tama na yan, ituloy mo yan. Huwag mo akong ilabas at hintayin ang susunod na pagsikat ng araw." "Ma'am, alam na alam mo ang panlasa ko. Mahilig akong pumatay. Gusto kong makita ang mga taong namamatay." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 788. Kung maglakas loob siyang itago ako rito, papatayin ni Prince ang lahat ng tao sa kalyeng ito. Gusto kong makitang mangyari iyon, kung ilalabas niya ako, masisilayan ko ang eksenang dinadala ako ni Levi sa kanyang mga tuhod na parang aso sa aking alaala. I'm more than happy to see that, at makukuha rin natin ang ating karangalan. Napangiti si Levi sa sinabi niya at tinapik ang pisngi niya, "Hinding-hindi kita bibitawan. Dapat alalahanin mo muna ang sarili mo. Tingnan mo kung makakaligtas ka ngayong gabi." "Ha, syempre gagawin ko." Sa pagkakataong ito, ang mga lansangan ng lungsod ay tiyak na maliligaw sa dugo. Tumawa si Lucas na parang baliw. 12 ng mga kotse ang nakaharang sa pasukan ng kalye. Ang Prince Gang ay naghihintay doon hanggang sa takdang oras. "Prince, parang wala silang balak ilabas si Lucas." Isang kislap ng epiphany ang sumilay sa mga mata ni Jeren, at nagkomento siya, "Mukhang hindi kami sikat gaya ng inaakala namin." "Well, malabong marinig ng mga tao mula sa isang rural na lungsod ang tungkol sa amin, lalo pat matakot sa amin." "Tama iyan. Hindi man lang nila susubukang i-detain si Lucas kung alam nila ang tungkol sa atin." Habang pinag-aaralan ng lahat ang sitwasyon, nagkatitigan ang dalawang pinuno at sinabing, "Bukas natin sisirain ang mga mamamayan ng kalyeng ito. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa bawat sulok. Hindi kami titigil hanggat hindi natatakot ang buong South City sa pag-iisip ng aming pangalan." Sa hinaharap, madyay gising sila sa malamig na pawis mula sa isang bangungot sa tuwing naaalala nila ang pangyayaring ito. Si Jeren ay maaaring mukhang magalang sa labas, ngunit siya ay isang determinado at matigas ang ulo na tao. Siya ay sumandal sa paglutas ng mga problema sa matinding mga hakbang at palaging gumagamit ng karahasan. "Makinig ka.
Dito tayo mag-istasyon ngayong gabi. Pagkatapos, buburahin natin ang lahat ng nasa kalyeng ito bukas. Utos ni Jaren. Oo, prinsipe. Lahat ay tumugon sa pagkakaisa. Jackson remarked with a smirk, I think baka ilabas nila si Lucas. Dahil sa tagal, dapat ngayon pa lang nila nalaman ang tungkol sa atin. Tama ka, Jackson. Sumang-ayon ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, nanatili si Lucas sa kanyang mga tuhod habang si Levi ay hindi nagpakita ng paraan para palayain siya. Kahit na siya ay pagod, at ang kanyang katawan ay nasa gilid ng pagbagsak, siya ay may pagkasabik sa kanyang mukha. Matapos ang mahabang gabing paghihintay, walang bakas ng paglabas ni Lucas. Ang mga taong ito ay nagpasya na salungatin tayo hanggang sa wakas. Sa bukang liwayway, bumuga ng sigarilyo si Jaren, saka itinapon ang puwit sa lupa. Tara na. Si Jaren ang nagbigay ng instruction. Mayroong humigit kumulang 200 mandirigma na sumusunod sa Prince Gang habang sila ay nagmamarcha patungo sa Guardian Mansion. Ang bawat isa ay may nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Ang tensyon sa kapaligiran ay napakakapal na maaaring maputol ito ng isang kutsilyo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 789. Maya-maya, nakarating na sila sa Guardian Mansion. Magpadala ng ilang unit para hindi limitahan ang lahat ng eskinita sa lugar na ito. Patayin ang sinumang magtangkang tumakas. Naging malamig ang tingin ni Jaren, at naglabas siya ng nakamamatay na aura na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Agad na binantayan ng 12 ng mga lalaki ang mga labasan ng bawat daanan upang pigilan ang sinumang dumaan. Sa mismong sandaling ito, halos mapagod si Lucas pagkatapos magtipon ng bawat isang onsa ng lakas na makikita niya sa kanyang katawan. Siya ay nagtitiyaga sa matinding paghahangad na mag-isa sa kasalukuyan. Ganun pa man, tuwang-tuwa siya nang makita niya si Jaren na nakikisakay sa kanyang mga tauhan. Samantala, lumabas din si Levi at ang iba pa mula sa kanyang silid. Ha, humagalpak ng tawa si Lucas nang makita sila. Huwag kang mag-alala, punk. Kapag namatay ka na, ako na ang bahala sa mga babae mo. Tiyaking pahihirapan ko sila ng buong lakas. Hahaha, sabi ni Lucas sa psychopathic na tono. Sa buong panahon na nakaluhod, walang naisip ang lalaki maliban sa mga paraan para pahirapan si Levi at ang mga katulad nito. Ang kanyang baluktot na isip ay nakaisip na ng higit sa 100 paraan para bigyang kasiyahan ang kanyang sadistang kasiyahan. Prinsipe, ilabas mo lahat maliban dito. Ipaubaya mo siya sa akin. Humagulaw si Lucas. Sige. Pagkatapos sabihin iyon, tumutok si Jaren kay Levi at sinabing, ngayon, babayaran mo ang masakit na halaga para sa iyong mga hanggal na pag-uugali. Papatayin ko lahat ng nandito. Patayin sila. Sa kilos ni Jaren, sinimulan ng lahat ng mandirigma ang kanilang walang diskriminasyong pagpatay sa mga tao sa lugar na ito. Bukod sa mga nagbabantay sa mga eskinita, mayroon pa ring 150 lalaki. Bilang mga bodyguard ng mga miyembro ng Prince Gang, lahat sila ay mga elite fighters sa kanilang sariling karapatan. Maaari silang maghagis ng mga banta sa Southern Union sa pamamagitan ng mga puwersang tulad nito. Swoosh! 20 mandirigma ang mabilis na tumakbo sa frontline. Tili! Hinugot ng mga lalaking iyon ang mga espada mula sa kanilang likuran. Ang talas ng mga sandata ay hindi mapapantayan, at ang mga refleksyon sa kanilang mga gilid ay nakasisilaw sa mga mata. Sa pamamagitan nito, ang mga nangungunang mandirigma ay sumisingil patungo sa kanilang mga target. Nang makita iyon, si Levi at ang kanyang mga tauhan ay napangiti na lang. Lingid sa kaalaman ng kanilang mga kalaban, ang God of War at ang 5 Great Wars Regiment ay walang talo at hindi mapigilan sa larangan ng digmaan. Sila ang bangungot ng mga gumagawa ng mga kaaway sa kanila. Kung malalaman ng ibang bahagi ng mundo ang mga mangmang na mandirigmang ito na sinusubukang patayin ang Diyos ng digmaan at ang kanyang kasamang 5, ang panganang lahat ay mahuhulog sa sahig. Ang mga sumusunod ang magiging unang tugon nila. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na gawin ito? Wala na ba sila sa isip? Gayunpaman, bago pa man marating ng mga mandirigma si Levi, may 2 metrong matipunong lalaki na hamarang sa kanilang dinadaanan. Klang, klang, klang. Sinubukan ng mga mandirigma na hampasin ang lalaki. Gayunpaman,
na parabang ang kanilang mga espada ay lumalazlaz sa isang matigas na ibabaw, lumikha sila ng isang serye ng mga matunog na tunog ng metal. Halos magdulot iyon ng spark. Naramdaman ko ang hampas. Talagang umabot ito sa kanyang balat, ngunit para itong tumama sa bakal. Patayin sila. Sinimulan nila ang isa pang alon ng pag-atake at muling hamampas. Basag, basag, basag. Nagulantang sila nang makita ang kanilang mga putol na espada. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 790. Nagkaroon ng patay na katahimikan pagkatapos noon. Lahat ay nabigla. Ano? Siya ba ang Iron Man? Impenetrable ang balat niya. Kahit na ang mataas na kalidad na espada ay nasira. Nakakakilabot. Habang umuungal ang matipunong lalaki, napunit ang kanyang tank top. Ang lalaki ay may gutay-gutay na hitsura, na may mahusay na nabuo na mga kalamnan na sumasakop sa bawat pulgada ng kanyang balat, at sila ay matigas na parang bakal. Ang itim na pagong, masyado siyang napapansin dahil sa balto ng kanyang pangangatawan. Kaya naman, palagi siyang pinapaalalahanan ni Levi na maging mahinahon at iwasang ipadala siya sa mga misyon. Pero pinatawag siya ngayon dahil may mga dumating para sa isang showdown. Ang Black Tortoise ay isang martial art practitioner. Ang kanyang mga kasanayan ay ginawa ang kanyang katawan na hindi malalampasan, tulad ng isang layer ng bakal na tumatakip sa kanyang balat. Natagpuan siya ni Levi sa larangan ng digmaan 4 na taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, siya ay isang walang takot at hindi matatalo na mandirigma. Ang lalaki ay hamarang ng hindi mabilang na putok para kay Levi noong nakaraan. Sa kanyang malabakal na katawan, wala ni isa sa mga bala ang nakatusok sa kanyang balat, lalo pa ang ilang espada. Bam! 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 Parang bulldozer, dinurog ng Black Tortoise ang mga mandirigma ng Prince Gang. Sa loob ng ilang sandali, daan-daang mandirigma ang naiwang nakahandusay sa sahig at sumisigaw sa matinding paghihirap. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Naiwan sa gulat ang Prince Gang. Daan-daang mga nangungunang manlalaban natin ang hindi nabigyan ng pagkakataon. Ano ito? Alam namin ang lakas ng aming mga tauhan, ngunit sila ay lubos na natalo. Tao ba ang lalaking iyon? Si Lucas, na nakaluhod pa rin sa compound, ay blankong nakatingin sa mga nangyayari. Pagkatapos nito, halos sa isang iglap ay naglaho sa manipis na hangin ang pagiging mahiyain ng Prince Gang. Lahat ay natakot ng hindi makapaniwala. Right then, Jackson squinted his eyes while Jaren furrowed his brows and glared at Levi's group. Ang mga bagay ay nagiging nakakalito. Ang pagliko ng mga pangyayari ay medyo natarante si Jaren. Kunin mo ang kanyang ulo. Malamig na hiling ng pinuno ng gang. Ang 20 mandirigma na sumusunod sa kanya ay bumunot ng kanilang mga espada at tumakbo pasulong. Ang mga lalaking ito ang kanyang trump card. Ang mga espadang ginamit nila ay hindi ordinaryong mga espada, sila ay sinaunang punyal na may napakatalas na mga gilid. Tili. Ang malamig na mga gilid ng mga sinaunang punyal ay tumama ng husto sa katawan ni Black Tortoise. Klang. Napaatras siya ng ilang hakbang pagkatapos ng maraming laslas, at nagsimulang lumitaw ang mga puting marka sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ang mga pag-atake, kahit ang mga katulad ng Black Tortoise ay masusugatan. Iba talaga ang sinaunang punyal. Napangiti ang mga miyembro ng Prince Gang matapos masaksihan ang eksena. Samantala, nakahinga ng maluwag si Lucas. Kahanga-hanga si Prince gaya ng dati. Sino pa ang maglalakas loob na hamanin siya? Umalis ka, Black Tortoise. Ito ay mga sinaunang punyal. Hindi mo kakayanin ang anghang nila, utos ni Levi. Matapos marinig ang utos ay tumabi siya na puno ng puting marka ang katawan. Sinilip ni Jaren si Levi at Nishan, mukhang minaliit kita. Gayunpaman, hindi mo pa rin matatakasan ang iyong kamatayan. Patayin siya.